Not guilty ang inihain ng korte sa kaso ni dating Senador Bong Revilla sa paglustay ng pondo sa flood control scandal dahil wala siyang tugon sa pagbasa ng sakdal. Matapos maiusog ng 2 beses ang arraignment, humarap si Revilla ngayong Lunes, February 16 sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Otomatikong not guilty ang plea ng isang akusado kapag tumangging maghain ng tugon sa kaso. Nahaharap si Revilla sa malversation at graft dahil sa umunoy pakikipagsabwatan niya sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways kaugnay ng umunoy 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito yung proyektong sinasabing nabayaran pero hindi naman pala nagawa at napakinabangan. Kaya po hindi nag-e-enter ng plea si Senator Bong kasi po mini-maintain niya yung position niya na kine-question yung legality or yung validity ng information. And so para makapag-avail pa siya ng mga remedies. Naghain naman ng not guilty plea ang accountant na si Juanito Mendoza. Kinatigan din ng Sandigan Bayan ang apela ni Revilla at Mendoza na makapaghain sila ng apela sa ombudsman. Una nang ibinasura ng korte ang mosyon pero inapela ito ng kampo ni Revilla. Nasa rules po kasi na kailangan kapag nasa korte na umabot yung kaso, before aktuhan ng ombudsman yung motion for reconsideration or reinvestigation, kailangan may leave of court or pinapayagan ng court. As we have maintained, meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Mayroong 60 araw ang ombudsman para iresolba ang mga apela ni Revilla at Mendoza. Pero kahit pinayagan ng Sandigan Bayan ang mga akusado na maghain ng motion for reconsideration, iginiit ng korte na tuloy pa rin ang paglilitis. Kumpiyansa naman ng ombudsman na tatayo ang kanilang kaso. We gave them all the opportunities to raise their defenses. And to us, yun po yung due process. Hindi po namin alam kung ano definition nila. Samantala, kinumpirma naman ng ombudsman na may bagong personalidad na posibleng madagdag sa mga kasalukuyang kaso sa flood control scandal. Ito ay matapos isiwalat ni Public Works Secretary Vince Dizon sa isang press briefing na nagsumite sila ng karagdagang pangalan sa ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, kasama rito ang kontratistang si Curly Descaya, asawa ni Sara Descaya. Nakakulong si Sara sa Cebu para sa kasong graft at malversation kaugnay ng 96.5 million Ghost Project sa Davao Occidental. Nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao na si Curly Descaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Nakadetene si Curly sa Senado mula nang ma-cite in contempt noong September 2025 dahil sa umano'y pagsisinungaling nang tumestigo siya sa pagdinig. Ayon sa ombudsman, isa sa ilalim ang kontratista sa preliminary investigation. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.